maleta ng pera ang dumarating doon. Mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North sa may Paway Lake. Yes po. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Eh, bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Naglabas ng pahayag ang Philippine Navy. Based on official records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals who discharged dishonorably from the service, while others were able to retire in good standing. Pinapanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Nagsasabi nga ba sila ng totoo? Ang mas mabigat nating problema, yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. O ginugulo lang nila ang katotohanan? Mukhang merong destabilization na aspect. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligon kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Burontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala niyo? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa aming trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na. Doon po namin napagtanto talaga yung mga perang bulto-bulto po na dumarating po at lumalap. Igaling ko po pala sa masama. Nang tanungin ko ulit si Belnard tungkol sa mga maleta. Kay Presidente, magkano dineliver niyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano basta 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sargento po yung pagkadala nila sa akin ng house. Kami kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, daladala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Europe. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North sa may Paway Lake. Yes po. Pero ang kanilang mga paratang at pahayag, inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Eh, bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script.
We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Kung unang operation na nasamahan ko yung nag-deliver kami ng halos 50 na malekta kay dating speaker po. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 na. 14 nga. Kay Michael yun po. 14. Bahay niya rin. 14. 14. Sinubukan naming kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Tinanong ko si Rosebert Waupan kung paano nila nasiguro na ang kanilang mga ineskortan na foreigners dito sa Pilipinas, mga tiga-ICC. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din ma'am, nakita natin sa TV na sila pala yung investigator doon ma'am. Na isa sa mga ineskortan nyo. Yes ma'am. Nagpunta rito. Yes ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023 na ocular muna sila ma'am eh. Inikot muna nila yung buong Manila eh. Then nakipag-meeting sila kay ST po. Code name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos nun ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Belnard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST? Kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa, dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan laman namin. ICC investigation. Sinong kumuha nito, yung mga litrato? Ako ma'am, yan yung pagka naglalakad-lakad sila ma'am sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Nang? ICC team members po. Kalaunan ma'am, nakuha na lang namin ma'am na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila ma'am na mga witness ma'am AJK sa AJK po. Sinabi rin nila na ang mga kakoordinasyon ng mga tiga-ICC dito sa Pilipinas, si dating Senador Sunny Trillanes at iba pang mga personalidad na nabanggit sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinuha ko rin ang panig ni dating Senador Trillanes. Senator Trillanes, isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. And number 2, parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Ano ho masasabi niyo po doon? Doon po sa pera, dinideny ko po na nakatanggap ako ng $2 million o kahit anong halaga mula kay Saldico para sa ICC o para kung anumang purpose. So hindi po nangyari yan, hindi totoo yan. Paano yung dollars na yun? Ibinigay ko sa kanila na suhol? Paano yung ilalabas nila ng bansa? Kung gagastusin naman yun dito, bakit kailangan pa i-convert sa dollars? Eh ang gastusin dito, di ba, pesos? Hindi nila naayos yung kwento nila niyan. Pero kung titignan mo yung pagbabantay nila dun sa ICC, per se, wala akong illegal dun. Assuming sila nga yung nagbantay. Pero ang mali na ginawa nila, nung sila ay naging security, dapat pinapangalagaan nila, binabantayan nila yung buhay nung kanilang binabantayan. Pero ang ginawa nila, in-expose nila yung identity, pinictura nila, pati yung testigo. Anong purpose nun?
para matunton ng mga bata ni Digong. Pagka nakuha nila yan, di wala na magtitistigo doon. Alam niyo yung ginawa ko nila na yan, violation yan ng Article 17 ng Rome Statute. Ang kaso po dyan, obstruction of justice. Dahil nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga investigador at lalo na yung buhay ng mga testigo. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam Yes. ni Mark at saka ni John Estrada. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, como ngayon nasa hot water si Zaldico, parang madampian ka lang ni Zaldico, parang nasa impyerno ka na. Si Zaldico, isang prominent na Bicolano na politician. Ako, coming from Bicol, so we run in the same community. Kakilala ko po yan. Yung abogado niya, abogado ko rin. Meron kaming ugnayan even before 2022, probably 2013. Ano po ang issue dyan sa ugnayan na yan? Is that a crime? Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Pero di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Tinanong ko po si Attorney Baligod tungkol doon. Ano ngayon kung nag-imbestiga yung ICC dito? Ano ngayon kung tinulungan siya ni dating Senador Trillanes? Unless it's proven that the money really came from Zaldico, then that becomes the tricky part. Pero ang sabi ho niya, hindi kasi siya naniniwala dun sa jurisdiction ng ICC over the case against Duterte. Yun ang opinion niya. But ang opinion ko, at supported ito ng decision ng Korte Suprema na from 2011 to 2019 na miyembro tayo, merong jurisdiction ng ICC. Hindi naman ako bawal makipag-usap sa kanila. Ano ngayon ang problema doon? 2023 pa raw sila nagbabantay. Kung talagang feeling nila karumalduman yung ginagawa nila, ba't nila tinanggihan yung trabaho na yun? Bakit di sila nag-expose ng mga panahon na yun? Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing? Pero Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial kasi talagang pananabutahe yung ginawa eh. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung hustisya na hinahanap namin. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sunny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this? Hindi ko na maalala.
maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun.